Isang batang nurse ang nag-aalaga sa isang bilyonaryo sa koma nang may isang di pangkaraniwang nangyari. Ang banayad na ugong ng mga ilaw na fluorescent ay pumuno sa malinis at tahimik na mga pasilyo ng Westbridge Private Hospital habang naglalakad si Evelyn Aquino ng may determinasyon. Mahigit 2 taon na siyang nagtatrabaho rito, ngunit ang araw na ito ay may dalang kakaibang bigat. Nang bigla siyang ipatawag sa opisina ni Dr. Rodriguez, ang pinuno ng neurology, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. May nagawa ba siyang mali? Ililipat ba siya sa ibang departamento? Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili bago kumatok sa makintab na pinto ng mahogani. Pumasok ka. Pagpasok niya, nakita niyang nakatayo si Dr. Rodriguez malapit sa bintana, nakapulupot ang kanyang mga kamay sa likod habang nakatanaw sa malawak na tanawin ng lungsod. Amoy antiseptiko ang opisina, hinaluan ng mayamang samyo ng mamahaling kasangkapang gawa sa balat. Mas mabigat ang pakiramdam ng hangin kaysa sa dati. Evelyn, sa wakas ay nagsalita si Dr. Rodriguez. Ang boses niya ay seryoso at puno ng bigat. May isang pasyente na nangangailangan ng espesyal na atensyon. Hindi ito trabaho para sa mahihina ang loob. Kumunot ang noo ni Evelyn sa pagkalito. Hindi para sa mahihina ang loob? Anong klaseng pasyente ito? Sandaling pinagmasdan siya ni Dr. Rodriguez bago itinuro ang makapal na medikal na file sa kanyang mesa. Alfredo Sanchez, aniya, nanigas ang katawan ni Evelyn. Hintay, Alfredo Sanchez, ang Alfredo Sanchez. Kahit hindi niya agad nakilala ang pangalan, ang itim at puting larawan ng isang lumang pahayagan sa ibabaw ng file ay nagbigay ng kasagutan. Larawan niyon ng isang kakilakilabot na aksidente sa sasakyan 1 taon na ang nakalipas, isa sa pinakakilalang trahedya sa lungsod. Si Alfredo Sanchez, ang pinakabatang bilyonaryo sa mundo ng negosyo, ay nagmamaneho ng kanyang mamahaling sasakyan nang mahulog ito sa isang tulay. Mula noon, siya ay naipit sa malalim na koma. Isang lalaking dating makapangyarihan, ngunit ngayoy nakaratay na lamang sa isang ospital, walang malay at walang kontrol sa sariling buhay. Noon ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng sulok ng balita. Si Alfredo Sanchez, ang mabagsik at hindi matinag na CEO ng Sanchez Enterprises, isang lalaking itinayo ang kanyang imperyo bago pa siya mag-32. Ngunit ngayon, isa na lamang siyang anino ng kanyang dating sarili. Bihira siyang bisitahin ng pamilya niya, patuloy ni Dr. Rodriguez. Ang boses niya ay kalmado ngunit may diin. Karamihan sa mga nurse at doktor ay ginagawa lamang ang tungkulin nila. Ngunit si Alfredo Sanchez ay nangangailangan ng higit pa roon. Kailangan niya ng isang taong tunay na nagmamalasakit. Sandaling nag-alinlangan si Evelyn. Alam niyang may malalim na kahulugan ang mga hindi binigkas na salita ni Dr. Rodriguez. At sa tingin niyo, ako ang tamang tao para dito? Tumango si Dr. Rodriguez. Oo. Dahan-dahang huminga si Evelyn. Ang mag-alaga ng isang taong maaaring hindi na magising kailanman, isang lalaking minsang naghari sa mundo ng negosyo, ay isang mabigat na responsibilidad. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam na niya ang sagot. Tatanggapin ko po. Bahagyang umunat ang labi ni Dr. Rodriguez, tanda ng kanyang pagsang-ayon. Mabuti, magsisimula ka ngayong gabi. Katahimikan ang bumalot sa kanyang paligid habang tahimik na pumasok si Evelyn sa top floor suite kung saan nakaratay si Alfredo Sanchez. Hindi tulad ng malamig at walang personal na damdaming silid sa ospital. Ang kwartong ito ay puno ng katahimikan at karangyaan. May isang dim na chandelier na nagbibigay ng banayad na liwanag, mamahaling kasangkapang gawa sa madilim na kahoy at isang himig ng mga makina na nagbabantay sa buhay ng pasyente. Doon niya siya nakita. Kahit napapalibutan ng mga tubo at makina, kapansin-pansin pa rin ang kagwapuhan ni Alfredo Sanchez.
Ang matalim niyang panga, mahahabang pilikmata na nakapikit sa maputlang balat, at ang malapad niyang balikat ay nagpapaalala sa kung sino siya noon. Kung hindi dahil sa hindi niya paggalaw, maaaring mapagkamalan siyang isang lalaking mahimbing lang na natutulog. Ngunit hindi ito pagtulog, ito ay mas masahol pa. Muling lumunok si Evelyn at itinulak ang kaba sa kanyang dibdib. Lumapit siya upang ayusin ang IV drip bago isawsaw ang isang maligamgam na tela sa inihandang planggana. Sandali siyang nag-atubili bago idiniin yon sa balat ng pasyente. Nang sandaling lumapat ang kanyang kamay sa kanya, isang hindi maipaliwanag na kilabot ang dumaloy sa kanyang katawan. Isang kakaibang pakiramdam na parang may bahagi ng kanyang diwa na nakararamdam sa kanyang presensya. Tumunog ang heart monitor sa isang tuloy-tuloy at matatag na ritmo, pumupuno sa katahimikan. Pinilig ni Evelyn ang kanyang ulo upang iwaksi ang kakaibang pakiramdam. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain, maingat na pinupunasan ang kanyang mga bisig at dibdib, tinitiyak na mananatili siyang malinis at inaalagaan. Mukhang wala kang masasabi tungkol dito, ano? Bulong niya halos para sa sarili niya lang. Katahimikan. Ibig sabihin, oo na lang iyon, dagdag niya. May maliit at hindi sinasadyang ngiti sa kanyang labi. Lumipas ang mga araw at naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain ang pag-aalaga kay Alfredo Sanchez. Tuwing umaga at gabi, pinapaliguan niya ito, pinapalitan ng malinis na sapi ng kama at sinusuri ang kanyang vital signs. Ngunit hindi nagtagal, hindi na lang ito basta trabaho. Natagpuan niyang kinakausap niya ito, binabasag ang katahimikan ng kwento tungkol sa kanyang araw at sa mundo sa labas ng bintana nito. Dapat makita mo ang pagkain sa cafeteria, Alfredo, isang trahedya. Kahit isang bilyonaryo, hindi mo ito kakayanin. Katahimikan. Hindi ko rin alam kung bakit ako nakikipag-usap sa'yo. Siguro gusto ko lang marinig ang sarili kong boses. Higit pang katahimikan. O baka naman, pabulong niyang sabi, nakikinig ka talaga. Tumunog muli ang heart monitor, matatag at tuloy-tuloy. At marahil nga, nakikinig siya. Habang inaawit ni Evelyn ang isang hindi sinasadyang himig, muling isinawsaw niya ang tela sa maligamgam na tubig. Ang dating malamig at tahimik na kwarto ni Alfredo ay naging pamilyar, parang tahanan sa isang paraang hindi niya inaasahan. Yumuko siya upang marahang punasan ang kanyang mukha, ang kanyang kilos maingat at puno ng pagmamahal. Alam mo, malambing niyang sabi, nabasa ko na kahit ang mga taong nasa koma ay may kakayahang makarinig. Ibig sabihin, ikaw ang pinakamasamang tagapakinig na nakilala ko. Napabuntong hininga si Evelyn at umiling. Ayos lang, nasasanay na rin akong makipag-usap sa sarili ko. Nagpatuloy siya sa maingat niyang gawain, dahan-dahang idinadausdos ang maligamgam na tela sa matalas na linya ng kanyang panga. Pagkatapos, may nangyaring hindi niya inaasahan, isang bahagyang paggalaw, isang maliit halos di mapansing kilos, napahinto siya ng paghinga. Namamalikmata lang ba siya? Nanatili siyang nakapako sa kinatatayuan, nakatutok ang tingin sa kamay nito, naghihintay ng isa pang senyales. Ngunit nanatiling walang galaw ang kanyang mga daliri, nakahimlay pa rin sa malinis na puting sapin, isang mahinang nerbiyosong tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Umiling siya. Ayos, nagsisimula na akong mag-hallucinate. Baka ako ang dapat ma-ospital. At gayunpaman, hindi nawala ang pakiramdam na iyon. Sa mga sumunod na araw, muli itong nangyari. Sa pangalawang pagkakataon, inaayos niya ang unan nito, abala sa pagtatanggal ng lukot nang maramdaman niya iyon, isang banayad na presyon sa kanyang pulso. Kaunti lamang, halos hindi mahahalata, napatalon ang kanyang puso habang mabilis niyang ibinaba ang kanyang paningin. May nangyari ba talaga?
Gumalaw ang kamay ni Alfredo, bahagya lamang, halos di mapansin, ngunit sapat na iyon upang pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Alfredo, bulong niya, hindi namamalayang sinabi niya ang pangalan nito. Katahimikan, nanatili sa parehong ritmo ang pagtunog ng heart monitor at ang banayad na ugong ng mga makina ay pumuno sa pagitan nila. Nag-aalinlangan siya pagkatapos ay inabot ang kamay nito. Ang kanyang mga daliri ay saglit na nag-aalinlangan sa ibabaw bago ito marahang ipinatong sa palad niya. Mainit ito, tahimik. Ngunit, naisip niya ba yon o may isang bagay na nagbabago? Hindi niya maiwaksi ang kutob sa kanyang dibdib, kaya sinabi niya ito kay Dr. Rodriguez. Gumalaw siya. Tumaas ang isang kilay ng doktor, halatang may pag-aalinlangan. Sigurado ka? Nagdalawang isip si Evelyn. Noong una, akala ko guni-guni ko lang. Pero paulit-ulit itong nangyayari, gumagalaw ang mga daliri niya, bahagyang gumagalaw ang kamay niya. Kaunti lang, pero andyan. Sumandal si Dr. Rodriguez sa kanyang upuan, tila nag-iisip. Magsasagawa tayo ng mga pagsusuri, aniya sa wakas. Pero huwag ka munang masyadong umasa, Evelyn. Baka reflex lang ito o involuntary muscle spasms. Tumango siya, ngunit sa kaloob-looban niya, hindi siya kumbinsido. May nagsasabi sa kanya na hindi ito basta random na kilos. At nang bumalik ang mga resulta ng pagsusuri na kumpirma ang hinala niya, tumaas ang kanyang brain activity, ani Dr. Rodriguez. Mas malakas na ang kanyang neurological responses kaysa dati. Nanlaki ang mga mata ni Evelyn. Ibig sabihin, magigising na siya? Mabigat ang paghinga ni Dr. Rodriguez. Hindi pa sigurado, maraming posibleng dahilan, pero isa itong positibong senyales. Hindi ito ang tiyak na sagot na nais niyang marinig, ngunit sapat na ito. Kinagabihan habang nakaupo sa tabi ng kama nito, mas marami siyang sinabi kaysa dati. Hindi ko alam kung naririnig mo ako, mahina niyang bulong habang inaayos ang sapin sa tabi nito. Pero may kutob akong kaya mo. Tumingin siya sa mukha nito, tahimik, walang reaksyon, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdaman ang ganap na pag-iisa sa kwarto. Kaya nagpatuloy siya. Ikinuwento niya ang araw niya, ang matitigas ang ulong pasyente, ang nakakainis na doktor sa ikatlong palapag na palaging nagnanakaw ng kape niya. Sinabi rin niya ang tungkol sa kanyang kabataan, sa maliit na bayan kung saan siya lumaki at kung paano niya pinangarap maging nurse. Hindi niya alam noon, pero sa kailaliman ng kanyang diwa, si Alfredo ay nakikinig. Kinabukasan, bumaha ng gintong sikat ng araw sa mga bintana ng ospital, hinahaplos ang hindi gumagalaw niyang katawan ng isang banayad na liwanag. Tumunog ang heart monitor sa pareho nitong matatag na ritmo. Huminga ng malalim si Evelyn at itinaas ang kanyang manggas. Isa na namang araw, isa na namang routine na paliligo, isa na namang pagkakataong kausapin ang isang taong maaaring hindi na sumagot kailanman. Isinawsaw niya ang washcloth sa planggana, piniga ito at marahang pinunasan ng kanyang dibdib, maingat at sanay ang mga galaw. Alam mo, Alfredo, aniya na may bahagyang ngiti, iniisip kong kumuha ng aso. Kahit paano, may makakausap ako na hindi lang basta nakahiga at hindi ako pinapansin buong araw. Katahimikan, ay ang bastos mo naman, nagpapalakas lang ng loob ko. Inabot niya ang kanyang braso at nang bahagyang lumapat ang kanyang mga daliri sa pulso nito. Humigpit ang kanyang kapit sa kamay niya. Nanigas si Evelyn, napatigil ang kanyang paghinga habang nakatitig sa kamay nitong nakahawak sa kanya. Mahina ito, parang nag-aalangan, ngunit hindi maikakailang totoo. Diyos ko, mabilis ang kabog ng kanyang puso. Gusto niyang sabihin sa sarili niya na isa lang itong panibagong reflex, isa pang hindi sinasadyang galaw. Ngunit hindi, dahil sa sumunod na sandali, dumilat ang mga mata ni Alfredo.
Sa isang iglap, hindi gumalaw si Evelyn, hindi nakapagsalita, hindi makahinga. Matagal niyang tinitigan ang nakapikit nitong talukap ng mga mata, inasam, hinintay na may mangyari. At ngayon ang malalim na asul na matang iyon ay nakatingin diretso sa kanya. Nalilito, hindi nakatutok, mahina, ngunit buhay. Bahagyang bumuka ang kanyang mga labi at sa isang pause at halos di marinig na tinig, bumulong siya. "Kompa, la!" Nanlamig ang buong katawan ni Evelyn, halos hindi kinaya ng kanyang tuhod ang bigat niya. Nagsalita siya, nagising siya. Ang imposibleng bagay ay nagkatotoo. Sa likod ng kanyang isipan, narinig niya ang tunog ng tubig na sumabog sa sahig. Ang planggana na nahulog mula sa kanyang kamay, nakalimutan sa pagkamangha. Napaatras siya, mabilis ang pintig ng puso. Diyos ko! At bago pa niya maunawaan ang nangyayari, bumaling siya at inabot ang emergency button sa dingding. Sa isang iglap, isang malakas na alarma ang pumuno sa pasilyo. Ilang segundo lang ang lumipas bago bumukas ng malakas ang pinto. At pumasok ang isang grupo ng mga nurse at doktor, pinangunahan ni Dr. Rodriguez. Anong nangyari? Tanong nito habang mabilis na nilapitan si Alfredo, sinisiyasat ang kanyang vital signs. Nanginginig ang boses ni Evelyn. Hinawakan niya ako, dumilat ang mata niya, nagsalita siya. Muli siyang tumingin kay Alfredo, hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi pa siya lubos na gising, hindi pa tuluyang mulat, ngunit narito na siya, nagising na siya. At sa kabila ng lahat ng kaguluhan sa kwarto, ang mga mata ni Alfredo ay bumalik sa isang bagay. Sa kanya. "Alfredo, subukan natin ulit," sabi ni Dr. Rodriguez. Ang tono niya ay matiisin, ngunit matatag. "Ano ang huling bagay na naaalala mo?" Pinahid ni Alfredo ang kanyang mga daliri sa kanyang sentido, halatang may inis sa kanyang kunot na noo. "Hindi ko alam, hindi ko matandaan kung nasaan ako o kung ano ang ginagawa ko." Nanatiling kalmado si Dr. Rodriguez. Kahit maliliit na bahagi ng alaala ay mahalaga, subukang mag-focus. Mabilis na bumuga ng hininga si Alfredo, kaunti lang pira-piraso. "Ikwento mo sa akin." Matagal na katahimikan ang lumipas bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. Ang ekspresyon niya ay humigpit sa matinding konsentrasyon. May pakiramdam, mahina niyang binigkas, halatang may pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Parang may mali, parang nasa panganib ako. Nakatayo si Evelyn sa isang tabi, tahimik, ngunit nanigas siya sa narinig. Bahagyang kumuyom ang mga daliri ni Alfredo habang nagpatuloy. "Naalala ko, isang kalsada, mga ilaw ng sasakyan, at pagkatapos, wala na. Kadiliman lang." Napabuntong hininga si Dr. Rodriguez at tumango. "Hindi yung pambihira. Karaniwan ng memory loss sa mga trauma, lalo na kung masyadong masakit ang alaala. Maaring bumalik ang mga alaala mo. Pero sa ngayon, mag-focus tayo sa paggaling mo." Tumango si Alfredo, ngunit nakita ni Evelyn ang inis na nananatili sa kanyang panga. May mali rito. Nang gabing iyon, hindi maalis ni Evelyn ang pakiramdam na may hindi tama. Kaya nagtungo siya sa hospital archives. Noon, nakita na niya ang file ni Alfredo, ngunit ngayon, binasa niyang mabuti ang bawat linya. At doon niya nakita ito, isang report mula sa Accident Reconstruction Team. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang binabasa ito ulit. Pagpalya ng preno, hindi dahil sa natural na pagkasira, hindi dahil sa mekanikal na problema. Sinadya ng lamig ang kanyang katawan. Hindi ito isang aksidente lang. May gustong pumatay kay Alfredo Sanchez at ang mas masaklap, wala siyang ideya. Malalim ang kanyang paghinga habang marahang isinara ang file. Kailangan niyang sabihin ito kay Alfredo dahil kung sinubukan siyang patayin noon, maaring subukan ulit nila ngayon. Nakakamangha ang paggaling ni Alfredo. Sa loob lamang ng ilang linggo mula sa isang pasyenteng nakaratay, ngayon ay nakauupo na siya, nakakakain mag-isa at malaya ng nakakapagsalita.
At sa tulong ng physical therapy, natututo na siyang lumakad ulit. Sa bawat pagsubok, sa bawat sandali ng panghihina ng loob, nandoon si Evelyn. Siya ang kanyang sandalan. Hindi ko kaya, irritabling bulong ni Alfredo, mahigpit na nakakapit sa parallel bars habang pilit na bumabangon. Kaya mo, sagot ni Evelyn, matatag ang tono. Malayo na ang narating mo, huwag kang susuko ngayon. Lumingon si Alfredo sa kanya, humihingal. Hindi lang niya basta sinasabi ito, naniniwala siya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, napaniwala rin siya ni Evelyn. Huminga siya ng malalim at muling sinubukan. Napangiti si Evelyn. Ayan na! Tama yan! Sa unang pagkakataon mula nang magising, ngumiti si Alfredo. Isang tunay, taos-pusong ngiti, hindi dahil sa formalidad o obligasyon, kundi dahil sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nararamdaman niyang buhay siya. At alam niya kung sino ang dapat pasalamatan para rito. Si Evelyn. Isang gabi, pagkatapos ng nakakapagod na therapy session, iminungkahi ni Evelyn na maglakad-lakad sa hospital garden. Mabuti rin sa iyo ang sariwang hangin, anya nakangiti. Pumayag si Alfredo, ngunit hindi niya inasahan kung gaano kakaiba ang pakiramdam ng muling makalabas sa ospital. Ang malamig na simoy ng hangin, ang banayad na kaluskos ng mga dahon, ang malambot na liwanag ng buwan sa itaas. Sa unang pagkakataon sa mahigit isang taon, hindi siya isang pasyente, hindi isang puzzle na nawawala ng piraso, isa siyang tao. At sa tabi niya, si Evelyn. Dahan-dahan silang naglakad. Ang kamay ni Evelyn ay marahang nakapatong sa kanyang braso. Tinutulungan siyang manatiling balanse. Noong una, akala niya ay trabaho lang ito ni Evelyn, ngunit napansin niya ito. Ang paraan ng pagkapit nito ng kaunti pang mahigpit kaysa kinakailangan. Ang panakaw na tingin nito kapag akala niya ay hindi siya nakatingin. Ang bahagyang paghinto ng paghinga nito kapag masyado siyang lumalapit. At doon niya napagtanto. Nararamdaman din ito ni Evelyn. May isang bagay sa pagitan nila, isang hindi binibigkas, ngunit hindi maitatangging koneksyon. Huminto sila sa tabi ng isang maliit na batong upuan. Ang anino ng buwan ay naglalambong sa hardin. Humarap si Alfredo kay Evelyn, hindi mapakali ang tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi na dahil sa takot o sakit. May gusto siyang sabihin si Evelyn, ngunit bago pa ito makapagsalita, hinawakan siya ni Alfredo sa kamay. Nanlaki ang mata ni Evelyn sa gulat. Ang kanyang titig ay naghahanap ng sagot sa mukha nito. Wala akong maalala tungkol sa buhay ko noon, amin ni Alfredo. Mababa ang tinig, pero may isang bagay akong sigurado. Lumunok si Evelyn, hindi pantay ang paghinga. Pinisil ni Alfredo ang kanyang kamay. Pinagkakatiwalaan kita. Simple lang ang mga salitang iyon, ngunit para sa kanya, ang ibig sabihin nito ay lahat. At sa paraan ng paghabol ni Evelyn ng hininga, sa paraan ng pag-init ng kanyang pisngi sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa paraan ng hindi niya pagbawi ng kanyang kamay. Naiintindihan niya ito at sa ngayon sapat na iyon. Nang gabing yon hindi makatulog si Alfredo. Pagod na ang katawan niya ngunit ang isipan niya ay hindi mapakali. At bigla isang pagpitik, parang sirang dam na biglang bumagsak, isang marahas at bigla ang pagsabog ng alaala ang bumangga sa kanyang diwa. Madilim ang kalsada. Malakas ang buhos ng ulan, nahihirapan ang kanyang windshield wipers na makasabay. Mahigpit ang hawak niya sa manibela, ang isipan niya ay pagod mula sa mahabang pagpupulong. At pagkatapos, isang pakiramdam. May mali, mga ilaw ng sasakyan, maliwanag, nakasisilaw. Paparating ng mabilis, isang itim na SUV ang biglang lumihis sa kanyang lane. Nanlaki ang mata ni Alfredo, bumangga ang puso niya sa kanyang dibdib. Hinila niya ang manibela, nagskid ang gulong sa basang daan. Hindi gumana ang kanyang preno, nanlalamig ang kanyang balat, desperadong sinubukang kontrolin ang sasakyan. At bago pa ang impact, may isang bagay siyang nakita. Isang anino, nakatingin mula sa gilid ng kalsada, pinapanood siya at pagkatapos,
Kadiliman, biglang dumilat ang mga mata ni Alfredo, hinahabol ang kanyang hininga. Malalakas ang pintig ng kanyang puso, parang kulog na umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Butil-butil ang pawis sa kanyang balat. Napakalinaw ng alaala, totoo. At ngayon, alam na niya ang katotohanan. Hindi iyon isang aksidente, may nagtangkang pumatay sa kanya. Narinig pa lang ni Evelyn ang tunog ng pintuan nang pumasok siya sa kwarto ni Alfredo kinaumagahan. Alam na niyang may mali. Iba siya ngayon. Wala na ang nakasanayan niyang mapanuksong ngiti, ang banayad na kasiguraduhan sa kanyang kilos. Sa halip, ang katawan niya ay naninigas. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakasara sa ibabaw ng kumot. At ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Alfredo? Maingat niyang tanong, lumalapit. Anong nangyari? Pagkasalubong ng kanilang mga mata, ramdam niya ang bagong anyo ng lalim doon. Isang matinding determinasyon na halos hindi niya makilala. May naaalala na ako, sagot niya, mababa ang tono. Nanlamig ang sikmura ni Evelyn. Ang aksidente? Mahigpit siyang tumango. Hindi iyon aksidente, Evelyn. Ang boses niya ay matigas, puno ng hindi mapigilang galit. Sinabotahe ang preno ko at bago mangyari ang banggaan, may isang lalaki sa gilid ng kalsada. Nakatingin lang, pinapanood ako. Nanindig ang balahibo ni Evelyn. Lahat ng hinala niya, lahat ng takot na hindi niya binibigkas, lahat ay tama. Ngunit may isang tanong na naiwan, sino at bakit? Sa loob ng maraming araw, sina Evelyn at Alfredo ay naglibing ng sarili nila sa pananaliksik. Binusisi nila ang mga file, record ng kumpanya, anumang pwedeng magturo kung sino ang gustong ipapatay siya. Hanggang sa wakas, natagpuan nila ito, isang malakihang transaksyon sa bangko. Malaking halaga ng pera ang inilipat ilang araw bago ang aksidente. Ang tumanggap, isang kilalang kriminal na may kasaysayan ng pagpaplano ng mga staged accidents. Ngunit ang nagpadala, Pedro Sanchez, ang kalahating kapatid ni Alfredo. Parang suntok sa sikmura ang katotohanan. Siya iyon! Bulong ni Alfredo, mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa, namumutla ang kanyang mga kamao. Pedro, ang naiinggit, ang itinaboy sa gilid. Habang si Alfredo ang nagmana ng imperyo ng kanilang ama, si Pedro ay naiwan sa anino. At ngayon, sinubukan niyang burahin si Alfredo sa mundo. Mahinang ngunit matatag ang boses ni Evelyn. Alfredo, gusto kanyang patayin. Humigpit ang panga ni Alfredo, bumigat ang kanyang mga mata. At titiyakin kong magbabayad siya. Kinagabihan, nagpasya silang magtagpo. Lokasyon, ang mansyon ng Sanchez. Tagpuan, isang madilim na silid-aklatan na puno ng mga lumang libro at mabibigat na kasangkapang yari sa oak. Nakaupo si Pedro sa isang mamahaling upuang gawa sa balat, walang bahid ng pag-aalala habang pinaiikot ang baso ng whisky sa pagitan ng kanyang mga daliri. Aba, aniya, may mapanuksong ngiti sa labi, naglakad ang patay. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Alfredo. Bakit? Tanong niya, direkta. Dahan-dahang lumagok ng alak si Pedro. Alam mo na ang sagot diyan. Lumapit si Evelyn. Sinubukan mong patayin ang sarili mong kapatid. Para saan? Para sa pera? Para sa kapangyarihan? Nawala ang ngiti sa mukha ni Pedro at napalitan iyon ng galit. Para sa lahat ng dapat ay akin. Ikaw ang paborito. Itinulak niya ang baso sa mesa. Bumangga ito ng malakas sa kahoy. Ikaw ang tagapagmana. Ikaw ang pinagkatiwalaan. Lahat ng bagay ay dumating sa iyo nang hindi mo pinagtrabahuhan habang ako. Wala. Nanikip ang panga ni Alfredo. Kaya ka nagbayad para sa butahehin ng kotse ko? Tumawa si Pedro, walang emosyon sa kanyang tinig. Hindi ko inakalang makakaligtas ka, pero hey, may mga himalangang nangyayari, hindi ba? Kumulo ang dugo ni Evelyn, ngunit bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto. 2 unipormadong pulis ang pumasok sa silid. Pedro Sanchez, sabi ng isa sa kanila, inaaresto ka para sa pagsasabwatan upang pumatay.
Naglaho ang smirk ni Pedro, napabalikwas siya sa kanyang upuan, galit at gulat sa kanyang muka. Sinilo ninyo ako. Marahang tumango si Alfredo. Hindi kapatid, ikaw ang sumilo sa sarili mo. Hinuli siya ng mga pulis, iniikot ang kanyang mga braso sa kanyang likuran habang nagpupumiglas siya. Hindi pa ito tapos, Alfredo. Sigaw ni Pedro, ngunit binaliwala na siya ng lahat. Bumagsak ang mabibigat na pintuan sa likuran niya. At sa unang pagkakataon mula nang magising sa ospital, huminga ng maluwag si Alfredo. Tapos na, naibigay na ang hustisya at malaya na siya. Ang mansyon ng Sanchez ay palaging enggrande, halos nakakatakot sa kanyang kalakihan. Isang kuta na itinayo sa salinlahi ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit ngayong gabi nang pumasok si Evelyn sa madilim ngunit mainit-init na dining hall, may kakaibang pakiramdam ito. Mas malapit, mas tahimik. Isang maliit na mesa ang nakatayo malapit sa matataas na bintana, nakatakda para sa dalawa. Banayad ang liwanag ng kandila, sumasayaw sa ibabaw ng makintab na silverware. Isang bote ng alak ang nakapatong sa tabi ng dalawang maingat na inayos na plato. At sa hangin may bahagyang halimuyak ng rosas. Napahinto si Evelyn. Alfredo, ano to? Bumaling siya sa lalaki sa likuran niya. Nakasuot si Alfredo ng isang simpleng itim na suit. Ang mga kamay niya ay nakasuksok sa kanyang bulsa, ngunit ang mga mata niya ay nakatutok lang sa kanya. Hapunan, sagot niya, tahimik ngunit puno ng kahulugan. Tayong dalawa lang. Nanikip ang dibdib ni Evelyn. Ang mga nakaraang linggo ay puro gulo mula sa kanyang paggaling, sa pagkatuklas ng katotohanan, sa pagkakaaresto ng kanyang kapatid, isang buhawi ng emosyon at panganib. At ngayon, wala nang natira kundi ang sandaling ito. At sa isang banda, iyon ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Umupo sila at saglit na namayani ang katahimikan, hindi ang mabigat na uri, kundi ang tahimik na komportabling uri. Ngunit ramdam ni Evelyn ang titig ni Alfredo sa kanya. Sinusuri, inaalala, tumaas ang kilay niya. Tahimik ka, biro niya. Hindi mo ugali yan. Bahagyang natawa si Alfredo, iniikot ang baso ng alak sa pagitan ng kanyang mga daliri. May iniisip ako, ngumiti si Evelyn. Naku, delikado yan. Hindi natawa si Alfredo. Sa halip, yumuko siya ng bahagya. Ang titig niya nakapako kay Evelyn na parang may isang bagay siyang kailangang sabihin, isang bagay na matagal nang itinago. Evelyn, mahina ngunit matatag niyang sabi, alam mo ba kung ilang tao ang iniwan ako habang nasa koma ako? Nawala ang ngiti ni Evelyn. Hindi na niya kailangang hulaan. Alam niya, nakita niya mismo. Ang mga tinawag niyang kaibigan ay nagpatuloy sa buhay na parang wala lang. Ang sariling pamilya niya ay itinuring siyang pabigat. Sa mata ng mundo para bang wala na siya. Ngunit may isang taong nanatili. Siya, lumambot ang boses ni Alfredo, pero ikaw, hindi mo ako iniwan. Bahagyang sumayad ang kanyang mga daliri sa kamay ni Evelyn sa ibabaw ng mesa, banayad ngunit sinadya. Araw-araw nandoon ka. Inalagaan mo ako nang hindi ko man lang kayang idilat ang aking mga mata, nang lahat ay sumuko na. Pero ikaw, hindi mo ginawa. Napalunok si Evelyn. Hindi niya kailanman inisip na may ginagawa siyang espesyal. Ginawa niya lang kung ano ang tama sa pakiramdam niya. Ngunit para kay Alfredo, iyon ang naging mundo niya. Lumapit ito ng bahagya at sa mababa ngunit matapat niyang tinig, naramdaman niya ang hilaw na damdamin sa bawat salita. Evelyn, mayroon ako ng lahat, pera, kapangyarihan, impluensya. Dahan-dahan niyang hinaplos nang hinlalaki ang likod ng kanyang kamay. Pero wala sa mga iyon ang mahalaga kung wala ka. Huminto ang paghinga ni Evelyn. Alfredo, hayaan mo akong tapusin, bulong niya. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Evelyn, waring siya ang pinakaimportanteng bagay sa mundo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, hindi ko alam kung paano, pero ang alam ko, sa bawat segundo ng koma ko, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako bumitaw. Ikaw ang liwanag
sa dilim ko. Nagmaliw ang mga luha sa mga mata ni Evelyn at sa wakas, binigkas ni Alfredo ang katotohanang matagal nang naghihintay na sabihin, "Mahal kita." Hindi ito isang simpleng pagtatapat. Isa itong katotohanang matagal nang nasa kanila. At nang marinig ito ni Evelyn mula sa kanya, naging totoo ito. Ito si Alfredo Sanchez, ang lalaking nagtayo ng isang imperyo, ang lalaking nabuhay sa mundo ng diskarte, mga plano at kapangyarihan. Ngayon, nakaupo siya sa harapan niya, walang maskara, walang depensa, inihahayag ang tunay niyang nararamdaman. Isang luha ang gumulong sa pisngi ni Evelyn, ngunit ngumiti siya sa kabila nito. "Alfredo," bulong niya, nanginginig ang tinig, "hindi mo alam kung gaano kahalaga yan sa akin." Inabot ni Alfredo ang kanyang pisngi, marahang pinahid ang kanyang luha. "Hayaan mong ipakita ko sa iyo." At nang inilapit niya ang kanyang noo sa kanya, alam ni Evelyn, ito pa lang ang simula. Lumipas ang mga buwan mula noong gabing iyon, ang gabing nagbago ang lahat. Ganap nang gumaling si Alfredo. Mga buwan ng rehabilitasyon at pagsasanay ang nagpanumbalik ng kanyang lakas. Binura ang bawat bakas ng trahedya na halos kumuha ng kanyang buhay. At ngayon, handa na siyang bumalik. Ang lalaking nakatayo sa boardroom ng Sanchez Enterprises ay hindi na ang mahina, hindi na ang nawalang tao. Siya ulit ang Alfredo Sanchez, kumpiyansa, matatag, may hawak ng kapalaran niya. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ngayon hindi na siya nag-iisa, ngayon may Evelyn na sa tabi niya. At sa lalong madaling panahon, kung sasagot siya ng oo, magiging kanya na siya magpakailanman. Sa ibabaw ng rooftop ng Sanchez Estate, ang mundo ay naliligo sa gintong liwanag ng papalubog na araw. Nakatayo si Evelyn sa gilid, nakatanaw sa kumikislap na lungsod sa ilalim ng dapit hapon. "Ang ganda dito," bulong niya, hinahayaang laruin ng hangin ang kanyang buhok. Sa likuran niya ngumiti si Alfredo, "Hindi kasing ganda mo." Napairap si Evelyn, tumatawa ng bahagya. "Smooth, Sanchez, sobrang smooth." Ngunit nang tingnan niya ito, nawala ang biro sa kanyang mukha. Iba ang tingin nito ngayong gabi, may kasiguraduhan. May walang katapusang pangako. Bago pa siya makapagsalita, huminga ng malalim si Alfredo at lumuhod sa harapan niya. Nanlaki ang mga mata ni Evelyn. Ang kanyang mga kamay ay lumipad sa kanyang bibig habang dahan-dahang inilabas ni Alfredo ang isang maliit na velvet na kahon. Binuksan ito upang ipakita ang isang nakamamanghang singsing. Isang eleganteng platinum band. May isang perpektong diamante na kumikislap sa natitirang liwanag ng araw. Ngunit hindi ang singsing ang nagpahinto ng kanyang mundo, kundi siya. Ang paraan ng bahagyang panginginig ng boses nito habang bulong nito. "Evelyn, hindi mo lang iniligtas ang buhay ko." Nakatitig ito sa kanya, matibay ang tingin. "Ikaw ang naging buhay ko." Mabilis ang tibok ng puso ni Evelyn. "Bago ka, mayroon ako ng lahat. Pera, kapangyarihan, tagumpay, pero may kulang." Pinagmasdan siya ni Alfredo, tila siya lang ang umiiral sa mundo. "Ikaw ang kulang." Dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. "Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban para mabuhay. Ikaw ang dahilan kung bakit nahanap kong muli ang sarili ko. At ngayon, gusto kong gugulin ang natitirang buhay ko sa pagpapakita sa iyo kung gaano ka kahalaga sa akin." Itinaas niya ang singsing, hindi matinag ang ekspresyon niya. "Evelyn Aquinos, pakasalan mo ako." Huminto ang mundo. Hindi makapagsalita si Evelyn, hindi makagalaw, ngunit sa loob ng isang iglap tumango siya ng sunod-sunod sabay sa pagtawa at pagluha. "Oo," nanginginig ang kanyang tinig. "Oo, Alfredo, 1,000 beses. Oo!" Bumuntong hininga si Alfredo. Nanginginig ang mga daliri habang isinuot ang singsing sa kanyang kamay. At bago pa siya makapag-react, hinila siya nito papunta sa kanyang bisig, sa kanyang buhay, sa kanilang walang hanggan. At nang maglapat ang kanilang mga labi sa ilalim ng lumulubog na araw, alam ni Evelyn,
dito siya nabibilang. Palagi, hindi kailaman naging kasing ganda ang Sanchez Estate kaysa sa araw ng kanilang kasal. Ang hardin ay puno ng mga puting rosas at kumikinang na ilaw. Ang hangin ay puno ng musika, tawa at pagmamahal. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Alfredo, suot ang isang itim na tuksedo, ngunit mas matindi pa sa kahit anong kayamanan ang nagniningning sa kanyang mga mata. At nang lumakad si Evelyn patungo sa kanya, wala nang kaba. Ito ang kanyang kapalaran. Ipinapahayag ko kayo bilang mag-asawa. At nang dahan-dahang lumapit si Alfredo upang halikan ang kanyang asawa, alam niyang natagpuan na niya ang kanyang tunay na kayamanan. Dahil ngayon, kompleto na siya. Ngumiti si Evelyn, marahang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Alfredo. At ngayon, mahina niyang bulong. Tumingin si Alfredo pababa sa kanya. At sa kanyang mga mata ay naroon ang isang bagay na walang hanggan, isang bagay na banayad, matatag at walang alinlangan. Ngayon alam kong wala sa lahat ng bagay na mayroon ako noon ang tunay na mahalaga. Mahina niyang sinabi, ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng katiyakan, dahil ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Huminto ang paghinga ni Evelyn, nanubig ang kanyang mga mata, ngunit hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga luha, nilamon ng bigat ng kanyang mga salita, ng lalim ng pag-ibig na natagpuan nila. At habang magkasabay silang humakbang pasulong, naliligo sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw, alam niya, pinagdaanan nila ang mga unos, nalagpasan nila ang dilim, hinarap nila ang kamatayan, sakit at mga pagsubok na tila imposibleng lampasan. Ngunit sa huli, pag-ibig ang nagwagi at sa tabi ni Alfredo natagpuan ni Evelyn ang kanyang tahanan habang naglalakad silang magkahawak kamay patungo sa kanilang walang hanggan. Ang kanilang kwento ay naging higit pa sa isang pagsubok ng pananatili. Naging patunay ito ng isang bagay na pambihira. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng isang tao, ito ay tungkol sa pagpili sa kanila. Ito ay tungkol sa pananatili sa kanilang tabi, sa bawat pagsubok, sa bawat unos at hindi kailanman bibitaw. Tinalikuran na ng mundo si Alfredo, ngunit hindi kailanman si Evelyn. At sa huli, hindi kapangyarihan o kayamanan ang nagligtas sa kanya. Pag-ibig ang nagligtas sa kanya. Kung ang kwentong ito ay humaplos sa iyong puso, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Soul Steering Stories para sa higit pang emosyonal at inspiradong mga kwento. I-turn on ang notifications upang hindi mo mapalampas ang susunod na istoryang tatagos sa iyong kaluluwa. Maraming salamat sa panunood at tandaan, minsan ang pinakamagagandang kwento ng pag-ibig ay nagsisimula sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Kita-kita tayo sa susunod na kwento.